pinahanga ni Pia Wurtzbach, syempre, ang buong universe kahapon sa kanyang natatanging ganda at talino. Pero ang isa pa raw, sa nagpanalo kay Pia, ang mismong mga fans niya. Tama yan, ma'am. Para pag-usapan natin yan, ikasama natin live sa studio si Ferdinand Abejón, correspondent ng sikat na online pageant forum na Missosology. Good morning, Ferdinand. Good morning, Kuya. Tama ba? Tama ba? Missosology. Ano ba ibig sabihin ng Missosology? Or ginawa mo lang itong term na ito para sa yung it's a term that we forum? use for analyzing beauty pageants. Parang mix. Sabi ko nga, mixology kasi ito yung science of mixing it's drinks. the science of beauty naman sa amin. Mixology, may natutunan tayo today. ng beauty pageants. Simulan na natin agad yung ating katanungan na binibining Grace. Oh, go ahead. Ay, gaano ba kalaki ang fanbase ni Pia Wurtzbach? At bakit ba ang dami-daming mga fans ng Miss Universe, ha, sir? Oh. Kasi they consider Miss Universe kasi as the mother of all pageants. So, considering may mga other pageants pa rin tayo, Miss Universe pa rin yung kinikilala nilang biggest pageant. So, paano yung ranking nun? Miss Universe, tapos Miss World, tapos Miss International? Miss Earth. They consider Miss Earth as third and Miss International as the fourth. Talaga? So, mas kinikilala ngayon ang Miss Earth kaysa sa Miss International? Yes. It depends kasi sa quality of candidates. The quality of candidates for Miss Earth naman kasi is parang mas mataas na sa international. Talaga. Pero remember, during the 90s or even early 2000, parang Miss International pa rin talaga yung third ranking. Yes. Like the Philippines, we treat Miss International pa rin as the third pa rin sa atin. Sa pagdating ng panahon, magiging Miss Universe na talaga pag lumipat na sa ibang planeta ang mga tao. Kasi ang standing natin ngayon kung Miss Universe, yung Earth, zero pa. Yung palang may panalo, yung mga planeta, zero. Yes. O eto, ang kinakataka ng maraming tao sa napakaganda ng mga kandidata ng Pilipinas na sumali sa Miss Universe. 42 years it took us, 42 At years. bakit ngayon lang, no? Oo, kasi yung sinabi mo kanina, no, yung pinakahuli si Janine Tugonon. Yeah, first runner-up, yeah. Oh, that's 2012. Yes. 3 years ago. Tapos bago yun, si Miriam Kiambao. Yes. Yung mga first runner-up na muntik na talaga. Yes. So can you imagine, this was a third time na muntik na naman, yun pala panalo tayo. So, hindi naman kasi, magaganda naman yung pinapadala natin, complete naman, prepared, matalino, magaling. It just so happens siguro na may mas maganda pa sa kanila. Sa kaya hindi sa atin talaga yung time for So us ano to win. yung kaibahan, or ano yung iba kay Pia Wurtzbach at nauwi niya yung corona? Si Pia kasi talagang sinabi niya, mananalo ako. So, I think the determination to win, at saka yung preparedness also, kasi talagang nag-training siya, at saka 3 times sumali. So, the determination to win is there. Nandoon na. Nandun. Tsaka nakatulong din siguro na sa loob, mula noong 2010, ay tuloy-tuloy tayo na nasa top 5 yung Pilipinas. Siguro isa rin yung siguro, tingin mo? Sa tingin ko kasi, pag nung napunta si Venus Ranon, nakilala na yung Philippines eh. So, sabi nila, to watch out ang Philippines na country. So, laging tinitignan. So, nananalo din tayo sa ibang contest. So, nakakatulong yun sa atin para makilala. Ganda. Sige, ma'am. Ano ba ang pinaka nagpaangat kay Pia sa standing factor ba ng gown, makeup, Dahil angat talaga ang beauty ni Pia, Ano ba kaya yung nagpaangat sa kanya? Angat yung beauty ni Pia sa lahat ng bagay. Nakatulong lahat sa gown. Sa totoo yung gown, nakatulong sa kanya kasi maganda yung gown niya eh. Tsaka yung blue, bagay sa corona. Kamukha ng corona, kakulay ng corona. Oo, kakulay ng corona, yung may parang emerald, not emerald, parang may blue sapphire sa gitna, di ba? Sabi ko, meant to be. Parang the color, siya lang yung nag-ganon ng color sa Yes, oo. Pero alam mo, napansin din ng mga tao na, Pia is not as tall as the other contestants. She was the shortest among the 5. Oo. Yes. Pero still, yeah. umangat pa rin ang kanyang confidence at beauty. Ganda, yes. And confidence. Saka gusto natin linawin na magkaiba po yung Colombia at saka Colombia. Yung Colombia sa Amerika yon, yung isang state sa Amerika yon. Yung CO at saka CO po. Ayan, ayan, ma'am. Ayan, marami na bago na format sa pageant ngayong taon. Paano ito nakatulong kay Pia or was this a hurdle for her also? No, nakatulong sa kanya because the voting helps kasi alam niyo naman ang Pilipino. The Philippines is a text craze capital of the world yata. So, yung Aldab Nation, nakatulong yung Aldab. And the Aldab Nation, nag-appeal si Pia also for help. So, nakatulong. Tapos yung binago nila yung sa contestant also,
sa tingin ko, most of the contestants voted for Miss Philippines. Most of the contestants. Yes. Pero di ba sabi ni Miss Germany na Hindi daw. none of us voted for her. Ano masasabi mo doon? Medyo nega siya. Nega si Miss Germany, considering, considering half half German si Pia, yes. Baka may competition going on, no? Sa mga ganyang Because mga pageant. Sana kung makita nila yung video na pinost ng sa Facebook nila, sa vlog nila, na parang may nakukunan sa likod, tapos yung in-announce yung Miss Philippines ng Universe, parang nag-react din yung mga babae. Ay, yung mga babae, mga may mga Latina yun mostly kasi syempre they would go for their kasama nila sa Pero yung mga some of the countries kagaya ng Asia talaga, they went for Miss Philippines. Pero parang napaka-immature yung nangyari. Marami mga lumalabas na amateur videos ngayon online sa mga nangyari after kinoronahan si Miss Philippines. Sa palagay mo ba sa mga beauty pageants, talagang nakakaroon ng factions, nakakaroon ng, I'm sure, inggitan or whatnot. Pero ito kasi very unique case. Kaya nakita talaga at nakunan ng video itong factions na nangyari. Kasi si Pia, siya mismo yung lumapit Parang she was trying to console. Yes. So parang hindi pa siya makapaniwala na siya yung nanalo. So she was trying to console kasi umiyak na si Miss Colombia. Yes, oo. Kaso siguro, syempre, may mga sarili silang agenda at sa gusto nila, lahat ng nandun is gusto manalo. Magkakompetensya kayo. Yes. Ito ma'am, sabi ni Donald Trump, gawin na lang daw co-winner sila Pia at Miss Colombia. Okay ba ito sa inyo? Good na good ba to? Yung comment kasi ni Donald Trump, as an old owner of Miss Universe, siguro sa time niya, siguro pwede niyang gawin yon. Pero iba kasi yung yung sa IMG, yun yung bagong owner ng Miss Universe, parang gusto nila talaga is to rectify yung mali nung kanilang host. Kasi nung time na in-announce yun, kung mapapansin nyo, may video na lumalabas ngayon na gumagalaw yung kamay nung staff ng Miss Universe na parang, ay, mali yata yung nasabi mo. So, after that, lumabas sila, pumunta sila sa gilid, tapos nag-usap. Then after that, wala pang ilang seconds. Alam mo, sabi ng mga contestants din na in-interview ng mga iba't ibang network sa US, na yung mga contestants mismo nakita daw nila yung prompter. At alam daw nila, 'di ba, na nagkamali talaga yung host. Kasi nakasulat doon na Miss Philippines, please take your walk as Miss Universe, 'di ba? May teleprompter na pinakita, may mga pictures. Kasama na rin yung cue card ng host talaga. Walang kaduda-duda naman. Wala. It was Kasi really nakakalito din honest yan, mistake. Kasi minsan talaga sa mga pageant, ang tinatawag, pag dalawa na lang sila, yung first runner-up. Yes. Di ba? So baka nagkamali hindi lang lang talaga. sanay Hindi sa lang sanay. mga The pageant. previous year kasi talaga, ang tinatawag talaga is first runner-up. First Talaga yung runner-up. nauuna. Para yung hindi na-announce, siya talaga yung Miss Universe. At saka siguro si Steve is first time niya mag-host ng pageant. So, nalito na rin siguro. Yeah. Well, honest mistake. And I Yes. think people are more forgiving naman by this time. Siguro nung yes. nangyari kasi medyo mainit pa yung issue at people were very emotional. Last question. Bakit nga ba mahilig talaga ang mga Pinoy sa beauty pageant? Historically, saan ba nagsimula ito at bakit? Ang tagal na ng beauty pageant sa Pilipinas kasi sa mga carnival queens pa tayo dati. So we see kasi ang beauty queens as parang king and queen kasi yun So parang natutuwa tayo na may something na tinitingala tayo. Parang royal family or something. So napunta yun sa mga beauty queens natin. So we treat them as queens talaga. Tsaka naging tradition din sa atin yan sa Pilipinas dahil yung mga bata nga, ginagawa nila parang prinsesita tsaka po, Yes. mga prinsipe tapos magbabayad yung mga magulang. Padamihan ng ginagawa siyang funding, di ba? Yes, parang votes, yes. Okay. Yan. Ayan, alam mo, napakagandang balita ito na pwedeng pag-usapan sa Noche Buena. Sa ganda Thank you yan, talaga oh. kay Pia na magandang balitang nahihatid dyan sa atin bago magpasko. At maraming salamat, Ferdinand Abehon, Missosology Correspondent. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.